Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo, makatotohanan. Ito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Your Honor, please. Good evening. We welcome you now to our program, Your Honor, please, alas 8 hanggang alas 10 tonight. Ngayong gabi, at 18 ng buwan ng Hunyo, napakabilis talaga ng panahon, ano po. Pero aabutan ho tayo ng mga brownouts. Itong nakakatakot ngayon, mga kababayan, kanya ito po ang isa sa mga pag-usapan ho natin dito sa ating programa ngayong gabi. This news item
that there will be more power outages until the month of August. Anong ibig sabihin nito ng mga kababayan? Hindi po pinaghahandaan ng ating Department of Energy ang pangangailangan ng taong bayan. Sapat na sa kanila na meron din po kinikita ang gobyerno mula sa kinikita ng mga nagsusupply ng kuryente dito sa ating bansa. Napag-alaman ho natin kanina na talagang napakalaki po ang kinikita ng tagapamahala ng electricity dito sa ating bansa. Kada taon ay 1.5 trillion pesos. Saan po nila ginadala ang perang ganire? Samantalang ang taong bayan po ay kandahirap na po sa pagkain. Kandahirap po sa kabuhayan. Pero itong iilan lamang sa mga mayayaman dito po sa ating bansa ay nagpapakasasa. Pero hindi po yan ang talagang masakit po dito, mga kababayan. We have here a government that is very insensitive to the needs of the Filipino people, very relaxed sa mga pag-aabuso ng mga oligarko. Makikisabay na ho tayo sa paggamit ng mga phrases like oligarchs sapagkat they are really present here in the country, my friends. Tingnan po ninyo kung ilan po yung mga Pilipinong mga mayayaman ho. And part of the world's richest men. Meron din palang mga Pilipino na kabahagi kasama po sa pinakamayaman sa buong mundo. And yet, their kababayans, yung mga kababayan po nila, ay nagkakandahirap na po. Oh? Nagkakandara pa kung saan hahanap ng makakain sa maghapon. Tanong po natin dito. Okay? Tanongin natin ang ating sarili. Sa laki ng sinisingil ng Meralco sa ating mga gumagamit ng power dito sa Calacang, Manila, National Capital Region. Labis-labis pinakamataas na maningil sa kuryente sa buong Asia. Sabi nga po ng iba, baka sa buong mundo na po eh. Wala po bang magagawa ang ating pamahalaan para sitahin naman yan? At itama po ang bayad sa kuryente. At hindi po labis-labis katulad po ng ginagawa sa atin sa kasalukuyan. Wala po bang magagawa ang ating pamahalaan? Alam po ninyo mga kababayan, sa ating saligang batas, hindi ko na alam yung artikulo at saka yung versikulo, mga kabayan. Hindi ko na alam, pero alam ni RJ Javillana. Hanapin ho natin si RJ Javillana, baka sakaling nanonood po at nakikinig sa ating programa ho ngayon. Standby po kayo, sir. Baka sakaling makatawag po kayo dito sa ating programa po ngayon. O baka mahanap po namin yung number po ninyo. Tatawagan po namin kayo. Alam po ba ninyo, napakataas po ang singilin sa kuryente dito sa atin. And yet, meron pang brownout. Ang Department of Energy natin na dapat nakatutok po sa mga problema, kung magkakaroon man po ang problema, dapat nakatutok po ang Department of Energy. Mukhang hindi na po nakatutok sa kuryente po ang ating Department of Energy. Nakatutok na po sa politika eh. Mas inuuna pa po ni Mr. Cusi ang pamahalaan, ang politika ni Mr. President. Nandyan po si Mr. Cusi sa politika, pero itong balita kanina, more power outages looms until August. O meron ba siyang nagagawa?
titingnan daw po nila. O ano mangyayari sa titingin-tingin ho? Kaya ba nilang pagsabihan po yung mga power plants ho natin na huwag magsabay-sabay po ang kanilang pagkukumpuli daw po sa mga aberya sa kanilang mga power plants? Pagka sinabi ng mga power plant, meron po kaming gagawin pagkukumpuni ngayon. Brown out muna tayo. Meron ba silang magagawa? Meron daw po pagsasabihan lang. Pagsasabihan, they have no control over these power plants. Nagnenegosyo sila dito sa ating bansa po, mga kababayan. We are supposed to be in control of our economy, in control of business, not businessmen, in control of our government. Otherwise, hostage na po ang ating gobyerno ng mga negosyante ho. I think this is the problem here. Wala nang control ang ating gobyerno sa mga namamahala sa mga power utilities po natin, sa mga public service utilities po natin, na ibigay na po lahat sa mga pribadong sektor, mga kababayan. Nakakalungkot po ito. Kasi under our Constitution, sa ligang batas po, ang mga power utilities po, mga public service utilities po, dapat ang ating pamahalaan ng gobyerno ang magde-deliver niyan sa taong bayan at hindi po ibibigay sa kamay ng mga pribadong sektor, pribadong mga negosyante. I think the logic there is very clear. The logic there is very clear. Public service utilities, mga kaibigan, ito yung immediate, necessary na gamit na kailangan po ng ating mga kababayan sa pagkain nila, sa kanilang negosyo, sa kanilang trabaho, and so on and so forth. Ito po yung immediate basic necessities ng mga tao na dapat pong pamahalaan ng gobyerno para hindi mabalam at hindi po tayo gawing hostage ng mga negosyante. Unfortunately now, hindi po nangyayari sapagkat ibinigay na po sa kamay ng pribadong sektor. Sa tingin po natin ngayon, mga kaibigan, meron tayong problema ho dito eh. Inaabuso po tayo ng mga negosyanteng ito. Sila na po ang namamahala sa ating gobyerno. Anong dapat gawin ng ating pamahalaan para maibalik po sa gobyerno ang mga ito? Nagdeklara ho ng state of emergency, state of calamity po ang ating pamahalaan. Ibalik muna sa gobyerno ang mga public service utilities na ito para sa ganun mapamahalaan at maitama po kung ano ang dapat na itama. Unfortunately, our president refuses to do that. Why? Obvious po, mga kaibigan. Malaki po ang ibinibigay ng mga negosyante sa mga public officials who have concerns over their business. Nandyan po mga politiko na sumasawsaw sa kaban ng Meralco. Mga power plants, mga kaibigan. Yung generating plants. Dito po sila humuhugot ng kanilang mga campaign funds. That is why kontrolado po nila ang galaw at the expense of the Filipino people. Napakalungkot po ito, mga kababayan, sapagkat tayo po ang nagiging kawawa. Nakalulungkot talaga. Kasi sabi ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, mahal ko ang mga Pilipino. Ito ang aking bayan. Ito ang aking pulis. Ito ang aking sundalo. Lahat na lamang po yata sa kanya. Pero bakit hindi po niya matinag-tinago ang mga nagsasamantala at nag-aabuso sa ating mga kababayan? Ibalik po sa ating pamahalaan ang pamamahala sa mga public service utilities na ito. At nakikita ho ninyo, bababa po ang presyo ng kuryente dito sa atin at makakapaghanap buhay na maayos
ang ating po mga kababayan. Can you imagine trillions of pesos ang kanilang kinikita taon-taon mga kababayan? Samantalang ang taong bayan hindi malaman kung saan kukuha ng pananghalian, panghapunan, pang-almusal. Tuwing darating po ang araw. Nakalulungkot po sapagkat this is our fate under this administration. Ay, nako talaga naman. Sana magdeklara ng state of emergency, state of calamity ang Pangulo. At bawiin muna ang Meralco, ang Manila Water. Ilagay muna dito sa pamamahala ng ating gobyerno mga yan. Meron pong kapangyarihan ng gobyerno. Baka sabihin po ng ating Pangulo, masyado ka naman malakas ang loob, Mr. Paipon. Pwede ba natin gawin yan? Kara-karaka. But of course, kung nagsasamantala na po, nang-aabuso na po ang mga ito. Anong gagawin ng gobyerno natin? Pagka walang gagawin ng gobyerno, nag-gobyerno ka pa. Nag-Duterte ka pa. Hindi naman po siguro tama yun, mga kababayan. That is why we have a government. That is why we have the president para iayos ang dapat ayusin sa ating pamahalaan. Kung hindi naman po gumagalaw, hindi naman po kumikilos, what is the government for? The government is for the Filipino people. Hindi po para sa mga negosyante lamang mga kababayan. Bakit yung mga negosyante po, ang busog na busog, samantala ang mga taong bayan, nagkakagutom-gutom. Alam po ninyo kanina, nakapag-interview po tayo ng isang ekonomista. Ekonomista. Ang sabi po sa atin, ang dami nang nagpapakapatay sa ating mga kababayan. Ang dami na pong nadidisgrasya. Hindi na nang lakaya ang buhay po. Sobra na po ang kanilang kahirapan. The entire family pinapatay po ng kanyang, ang ama ng kanyang tahanan, ng kanyang pamilya. And then ultimately, siya na lang natitira, siyempre nagbibigti na po yung mama. This is happening in the country today, my friends. Nangyayari na po. Hihintayin pa po natin na mga kababayan natin bigla na lang bumubulagta o kaya pinapatay na po ang kanilang sarili, pati ang pamilya. Dahil hindi na po makakain. I think this is the responsibility of the government to look after. Kinakailangan dito siguro suriin mabuti ng ating pamahalaan ang pangangailangan ng taong bayan. Sobra na po ang hirap. Itong pandemic na ito, mga kababayan, while there is hope, na nakikita natin si hinaharap. At the rate the virus is attacking the country today, ako gusto kong maniwala na itong Paskong darating, itong December ay hindi na po tayo magpa-face mask. At harinawa po, Kanya nga pinaglalaroan na po ng gobyerno natin, face shield or no face shield. Niloloko po tayo ng taong bayan. Hindi nga natin malaman ano ba talagang susundin natin. Face shield na po o wala ng face shield. Sabi ng Pangulo, sa ospital na lamang ninyo gagamitin. Sabi naman po ng IATF, teka muna sir. Sabi naman po ng mga medical experts, ako sir, teka muna, hinay-hinay. Kanya, nagbabago ang timplada na naman po ng ating Pangulo. Ano ba ang nangyayari po sa atin? What is the truth? Ano ba talaga ang sitwasyon on the ground? Sa bakuna na lamang mga kababayan. Ang sinasabi po nila, ang dami na. Darating na. Padaan ang panahon, ang araw, buwan, mga kababayan. Ang binibilang na po natin. Hunyo na. Mag-July na po, mga kababayan. Hindi pa dumarating yung talagang bulk na bibilhin o binibili ng mga pribadong sektor. Ang dumarating lamang po dito, mga donations. Pero naubos na raw po ang pera ng ating gobyerno. Ano
klase ho ito, mga kababayan? Oh, humihingi po ng karagdagang budget ang gobyerno 25 billion pesos. Pero hindi po may paliwanag paano nagastos yung 85.2 billion pesos na naunang inappropriate ng ating Kongreso para sa pambili ng bakuna. Ano ba ere, mga kapitbahay? Diyos ko po. So I would like to believe that gaganda sana ang buhay po natin. Pero the response is too weak, my friends. Bakuna, nagkukulang. Responde ng gobyerno sa virus, different variants. Ako, nakakatakot ito, mga kaibigan. We are now experiencing a slowing down of the virus in Metro Manila, but tumataas po sa ibang mga probinsya po eh. At pagka umikot ito, tama uli ang Metro Manila. That is why napakahalaga po itong one mind decision na manggagaling sa ating gobyerno. Hindi po paglalaroan, o sige na mag-face shield na kayo. Huwag na kayo mag-face shield. Pagkatapos huhulihin ka pagka nasa labas ka na. Pagka nasa mga malls ka na. Ano ba ito? So anyway, mga kababayan, I hope that our government will look into this. Lalong-lalo na po itong Meralco, itong power natin, itong electricity po na ginagamit ng ating bansa, ng ating mga kababayan. There will be more outages until August po. Ito ang abatan po natin. Sapagkat hindi na makontrol yata. Pinabayaan po ng Department of Energy, Mr. Cusi. Siya po ang secretary ng Department of Energy. Ay nako. Charlie Fry, pwede bang hanapin mo itong si Mr. Cusi at ibalik mo sa Department of Energy at huwag nang makilaho sa mga politika muna. Okay? Good evening, Padre Charlie Fry, mga kabayan po natin. Abangan po ninyo bukas si paring Charlie Fry and his program, Frying Pan. Huwag kayong lalapit masyado, ha? Huwag po kayong lalapit, kasi baka mamaya matalsikan po kayo ng kumukulong mantika dyan. Charlie Fry, 9 o'clock hanggang 11 o'clock tomorrow night. Yan po, Saturday, okay? Charlie, good evening, Padre. Los Unidos, Oben, Deus, magandang gabi po. Good evening, Cabin. And to all viewers, more power. Anong power? Electricity ba? Los Unidos, Obenteos, magandang gabi po. Josephine Roquero, good evening, Sir Ben Paipon at Miss Universe. And Your Honor, please take care of your health. Blessed Friday. God bless always and God first. Thank you very much, Ma'am Jo. Magandang gabi po sa iyo, magandang gabi sa pamilya at sa lahat ng mga bumubuo sa mga Roquero family. Jane Cruz, good evening, ma'am. Good evening, Jane Cruz. Ayan. Ako, dami naman po nito. Biglang tubalon-talon. Alright, Jane Cruz, may hearts. Mel Rodelio Militante, buenas noches. Damas y caballeros. Dios los bendiga y permanezcan. Salvo siempre. Good evening, ladies and gentlemen. God bless and safe always. Yan po ang pati ni Mr. Belito Rodelio Militante, Padre. Good evening. Ganon din po kay Jomay Maymar ng Negros Oriental. Good evening, Sir Ben. Jane Cruz, good evening po. God bless po, Sir Ben Paipon. Mabuhay po kayo. Lilian Gabriel is now watching. Siya po ay mapapanood po niyo bukas alas 10 ng umaga sa kanyang libreng kaalaman
Pati ako natututo na dito kay Ma'am Lilian Gabriela. Sabi niya, Dan, share po, Tata Ben. Meron pa siyang panglinggo. Oh, ito yung kantang halian for the entertainment of everybody. All right. Eve M. Ramos. Eve, good evening. Good evening po, Sir Ben Paipon, Your Honor, please, and Ma'am, Miss Universe. Blessed weekend ahead. Ayan, thank you very much, Ma'am Eve. Ganon din si paring Armando Buddy Badillo. He's already watching. Padre, magandang gabi sa iyo. Anong masasabi mo dito sa mga Meralco? Talagang sobra-sobra ng kinikita nito. Hindi man lamang po maalalayan ang ating mga kababayan na naghihirap na. Armando Badillo is watching. Lilian Gabriel, a blessed Friday po, Tata Ben. Oy, nawala. Okay. Oops. Aray ko. Aha. Sandali lang ha. Nawawala eh. Ayan. Nasaan na si Ma'am Lilian Gabriel? Ayan. A blessed Friday po, Tata Ben. And Miss Universe, more power po to your honor. Please stay safe and healthy. God bless us all. God first. Okay. Areglado. Lilian Gabriel. Magandang gabi po. Ay, ang dami namang emoji. Ravenna Naya, good evening, Your Honor. Tata Ben Paipon, Miss Universe, good evening. Andrew Nio is watching. De Los Santos, Christopher, kasalanan ni former President Ramos yan. O nga, pinaprivatize lahat ho eh. Hindi ko maintindihan kung bakit ho. Alam po ninyo ang katwiran ho ng presidente ho nun, Mr. Ramos. Hindi kaya ng gobyerno. Corrupt daw po ang gobyerno. Kanya ipinamahagi na po, pinamigay na po sa pribadong sektor ang dapat pong gampanan ng ating pamahalaan. Meralco, tubig, telcos, ano pa? Public utilities ho. Lahat po niyan, according to the Constitution, 1987 Constitution po, dapat gampanan ng ating pamahalaan yan. Pero bakit po pinamigay? Kinalat po eh. Sa kanilang mga cronies. Cronies po eh. Pinamigay ho nila sa mga talagang mayayaman na. So, tama ka, Chris De Los Santos. Kasalanan ni former President Ramos yan. Buhay pa ba yun to? Chris? Buhay pa ba? And then Pedro Alves, good evening ma'am. Magandang gabi po. Classmate ko yan. Watching na siya. Mercedes Ong. Ma'am Mercy, good evening po. Kuya Ben Paipon. And Miss Universe, stay safe po and God bless. Kuya, nagpa-vaccine na po ako kanina. Wow! Sinovac po. And those po sa July 16. Mauna pa si Ma'am Mercy sa akin. Mauna pa siya makapag-second dose sa July 16. Ako sa August 16 pa po. Tama. August 16. So congratulations, Ma'am Mercy. Ang sabi po ng mga medical experts po natin, pagka ikaw ay napakunahan na, mag-antay-antay ka lang, you have the protection already. Pero wag po tayo pakakampante sapagkat treacherous, traitor, itong virus na kalaban po natin. Traitor po. Kamukha po yan ng mga public officials natin who are traitors of the country, committing treason against our government. All right. Congratulations, Ma'am Mercy. Melito Rodelio Militante. As I mentioned earlier, our government officials will not take care of our Meralco problem because some of them have a share of stocks in Meralco. I know that. But I'm calling the attention of our government officials
Starting from the president because this is their responsibility. Ha? Ito ang responsibilidad ng isang Pangulo ng Republika po eh. Not only in the Philippines, other countries in the Asian region, abot kaya po ang Meralco ho nila, ang kuryente po nila eh. Pero bakit dito sa Pilipinas? So alam na po ninyo ang ating gagawin ho mga kababayan, pagdating po ng 2022, alam na po nyo dapat ang gagawin natin. Huwag lang bigyan po ng pagkakataon itong mga loko na ito na pamahala nating bansa na hindi naman po tayo kinakalinga. Oh, kinakalinga po ba kayo? Kompleto na po ba kayo ng ayuda? Lintik na pala ang mga nagagastos sa pera ho ng taong bayan, pati utang ho natin panlabas. Nako, napakalaki na ho mga kababayan. Wala pang auditing yan ha. Hindi ma-audit ho. Hinahanap po ng Senado saan napunta yung 85 billion pambili po sana ng bakuna. Pagkatapos humihingi po ng 25 billion muli. Hindi ko alam kung nabigyan na ito. O kung nagkasundo na. Baka nagkabigayan na po mga kapitbahay. Eto, talo na naman po tayo. Meron silang pera. Pero taong bayan, wala. O anong gagawin natin mga kababayan ko? So Mel, anong gagawin natin dito? Ricky Tisoy, watching, easy lang pre. Paano ka makapag-easy-easy dito sa gawin nila? Pakihanap nga si Mr. RJ Havellana. Gusto ko makausap yun. He has the data tungkol sa power outages. Okay? Si Ricky Tisoy. Good evening, pare ko. Conrado Brotonal. Good evening, Kuya Ben. From Nueva Ecija. Gandang gabi po. Mr. Brotonal. Ravenna Naya. Shout out sa God's Angels. Oy, mga God's Angels po ni Ma'am Ravenna Naya, Susana Udin, Annalie A. Gandesa, at Lilian Gabriel. Wow, ito yung mga God's Angels ni Ma'am Ravenna. Talaga, ha? Alright. May ano merong nag-o-object Kaya lang, ayaw niyang pabanggit ang kanyang pangalan. Araglado. Ravenna Naya to the Lodi ng Bayan. Dondan Quartz, Marco Remulla Jr., Rafael Rocco Dinglasan Jr. at ang Lolo ng Bayan. Lolo ng Lodi ng Bayan, Tata Ben Paipon. Nakasali na ako dun sa mga sikat talaga. Okay? Thank you very much, Ma'am Ravenna. Oy, teka muna sandali ha. Bukas nga pala ho. Bukas. Father's Day. Okay? Alam kong marami sa mga nanonood mga kababaihan. Kayo naman po merong Mother's Day, di ba? At pagka Mother's Day, kami naman po mga tatay ang nag-aasikaso, di ba? Baka naman makakalimutan ninyo ang mga tatay. Ito mga tatay, karamihan po sa mga tatay, hindi po kumikibo ang mga iyan. At pagka tinanong mo, tay, ano pong gusto ninyo sa Father's Day? Ay nako anak, wag na ninyo akong intindihin. Okay lang sa akin yan. Ganun Pero deep in the hearts of these fathers, mga tatay gusto nilang maramdaman ang pagmamahal talaga ng kanilang pamilya. You know? Gusto nila talagang maramdaman. Not probably, hindi po sa sa material na bagay, Ipadama po ninyo sa inyong mga tatay. Yung maluluha-luha po siya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin po ninyo. Mga ine, yung mga anak, yung mga apo. Siyempre, pati yung nanay, Kung talagang mahal ninyo si tatay,
no? Katama lamang na pagbigyan naman natin ng handa ng konti. Pero during the handa, dapat po meron kayong gagawin sa tatay. Hayaan ninyong lumuha siya. At yung luha na yan, ay luha ng pasasalamat at sapagkat mahal siya ng kanyang pamilya. I do not know. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin nyo. Pero I'm pretty sure, creative naman po kayo. Meron naman po kayo mga kautakan, di ba? Meron naman po kayo mga karanasan. You will be able to find out from your own experiences paano nyo mapapasaya si tatay sa araw ng Father's Day. I repeat ho, mga kabayan ko. Si tatay, hindi kikibuyo yan. Hindi po kikibuyo yan. Tanungin mo, anong gusto mo tay? Cake? Di na. Pag na, dito lang tayo sa bahay. Yun. Ay, naku, si tatay naman, no, killjoy. Ay, kayo naman, gastos lang yan. Yan ang tatay. Pero deep in his heart, my friends, mga kabayan, gusto rin niya ma-experience. Ma-experience yung totoong pagmamahal ng kanyang pamilya. Okay lamang po na sa bahay lamang po ang handa para kay tatay. Okay lang sa bahay. Pero something special for him should be developed para sa ganun maramdaman talaga niya ang tunay na pagmamahal ng isang pamilya para sa kanilang ama ng tahanan. Napakalaga po ang ginagampanan ng tungkulin ni tatay. Hindi lang kumikibo, pero naghahanap din po yan ng tunay na pagmamahal. Ipadama ninyo sa kanya. Ipadama ninyo sa kanya ang tunay na pagmamahal. On Father's Day, I do not know how is that going to happen. But please, mga kababayan, mga anak, hanapin po ninyo paano nyo mapapaligaya si tatay. Ayan po ninyo tumulong ang kanyang luha. Kung maaari lamang po sana, after the Father's Day, siguro by Monday, kwentuhan ninyo sa amin dito, anong ginawa nyo kay tatay? Napasaya ba ninyo si tatay? Ang ganda po niyan, mga kababayan. Ipadama po ninyo sa araw ng Father's Day ang tunay na pagmamahal na inaasam-asam ni tatay. Ravenna Naya to the Lordy ng bayan. Okay. Joan Soto Bofet, binabati ka ni Ma'am Ravenna at gusto niyang manood ka sa ating Your Honor, please. Ganon din po, done sharing na siya. Oy, thank you very much, Ma'am Ravenna. Okay. Olive Patches, magandang gabi. Manood ka na raw. Cheryl Moreno, Baby Shake, Rico. Wow, ang dami na nito, Ma'am Ravenna. Good evening po, Sir Tony Salaw, Padre. Tony, ano bang gusto mo sa Father's Day, ha? Eve Olgasan Lascoda, magandang gabi po from Ravenna, Naya. Sa linggo pa po ang Father's Day. So you have one day na paghahandaan itong Father's Day. Ha? Okay? Wala naman po kasi tayong programa ho dito sa Sabado bukas at saka sa linggo. Ang susunod nating pagniniig ay sa Lunes na. Kanya inuunahan ko na po. Ipagpapaumanhin po ninyo. Hindi po ako nagkakamali ng date. Sa Sunday po talaga ang Father's Day. So bye-bye. Sa ngayon po pa lamang ay dapat po nag-iisip na po tayo para kay ama, para kay tatay. Eve Olgasan Lascoda. Good evening. Sabi ni Ma'am Ravenna, Vic o V. G. Tagalog. Wala bang V. Locano?
Ravenna, Zenaida Velasquez. Ang daming kaibigan nito ni Ma'am Ravenna. Oh? Lolita Malabanan de la Rama. Good evening. Okay? Ricky Tisoy. Hanggang kailan matitiis ang Pinoy, pre? Balita, may nag seven gutom at nagpakamatay dahil sa kahirapan. Alright, okay. Hanggang kailan matitiis ang Pinoy, pre? Balita, may pitong gutom at nagpakamatay dahil sa hirap. Yan ang sinasabi natin kanina, Padre. Natatakot po yung mga ibang mga kausap po natin. Nadarami po ang mga suicide cases. Maraming mga na-stress. Maraming mga depression. May depression ako. Ang economy po natin is already nasa great depression na po. Ang ekonomiya ho natin. Pero tignan ho ninyo ang gobyerno natin, hindi nababahala. Bakit ho? Kasi ho, itong mga public officials natin, ang dami-dami nilang pera ho. Sa totoo lamang po mga kaibigan, sila lamang ang may pera. Sila lamang ho. Sila lamang. Itong mga ordinaryong mga gagawa. Ang daming nawalan ng trabaho po. Pantakin po ninyo. Hindi po maagapayan ang pangangailangan na ng kanilang pamilya. If you were the father, kung kayo po ang aba, makikita ho ninyo, wala ka na may pakain sa pamilya mo. How do you feel? Ito po ba'y nararamdaman ni Mr. Cusi? Ito po ba'y nararamdaman ni Mr. Duterte ho, mga kababayan? Si Sara Duterte. Oh. Si Mr. Roque, may pamilya ba si Mr. Roque? Wala naman. Ha? Meron? Ay, nako. Lolita Malabanan de la Rama, hanggang kailan magtitis ang taong bayan? Ricky Tisoy, alam ko, naaawa ka na talaga, pare. Cheryl Kabunda, okay? Ang daming binabati ni Ma'am Ravenna. Eliza Gordo, good evening. LV Olcasan Lascona, Vivian Corono, Carado Lita, yan. Alex Aquino, good evening, partner. De Los Santos Christopher, wala naman tunay na pagmamalasakit at pagtulong sa mga maralitang mamamayan ang kasalukuyang administrasyon. Oh, lahat ng kanilang mga proyekto na ginagawa ay para sa kanilang sariling interes. Ultimong, ano ba ito? Sandali. Ultimong ayuda na dapat ay matanggap ng tama tao. Dapat talaga nakakatanggap. Hindi umaabot sa kanila. Walang maayos na pamamaraan. Sistemang liko-liko. Yan ang sabi po ni Christopher de Los Santos. Diyos ko po. Mon Naral! Mon! I heard the news that in Toronto, yung mga ICU hospitals dyan sa Toronto ay cleared na at COVID-free na po. Wow, congratulations! Nasa Toronto po ang ating kasamang si Mon Naral. And talagang happy-happy na po sila doon. Alam niyo, pagka sinabi po ng ibang bansa na wala na silang COVID, talagang wala ng COVID. Pero dito sa Pilipinas, sasabihin wala ng COVID. Nandyan pa, ang dami pa. Ang niyang buhay na ito. Sheila Tiangki is watching. Good evening, ma'am. Perfecto T. Bordalio, hina internet ko. Data lang. Ay, nako. Tiis-tiis lang, padre. Perry, tiis-tiis lang yan. Eden Pedralves is watching. Good evening, Sir Ben Paipon. God bless. Ingat lang. Okay, classmate. Ganon din sa iyo, ha? Oy, si Sharon Joy Paipon is watching. Good evening, my daughter. Magandang gabi sa iyo and your family. Meron kayong responsibilidad na pasayahin si tatay, ha? On Sunday. Angelica Paz,
Good evening and happy weekend ahead po, Sir Ben Paipon, Your Honor, please, and Madam Lynn, Miss Universe. God bless, more power, and keep safe to all of you sa BSCC family. Thank you very much, Ma'am Angelica. Oh, may nag-text po dito sa atin, may nag-message so. Tatabin, wag naman po yung mga husband lang ang concern ninyo. Ha? Paano kaming mga lady and gentleman, ha? Na namamahala sa aming pamilya. Ibig sabihin, single mom. No? Yung mga single mom, so sila po ang nagiging tatay na rin. Okay? Kaya ito, pinakamahirap yata ipaliwanag na ngayon sa ating mga anak. But I'm pretty sure na yung mga single moms would already be able to explain to them how it happens. Paano kayo nag-iisa sa buhay. Pero alam ninyo, mga single moms, the mere fact that hindi ninyo pinababayaan ang inyong mga anak is enough proof for them na merong tunay na pagmamahal sa kanilang ina. Okay? Ako ko sa biro-biro lang po yan. Wag na niyong intindihin, nandito po ako para sa inyo. Habang wala pa ko yung tatay, di ako muna ang tatay ninyo at nanay. Ha? Okay? So, ito ang kailangan lamang mo dito take good care of your families. We greet all single moms on Father's Day din. Kasi talagang kayo ang tumatayo ng mga tatay sa inyong mga anak. And I hope na magkakaroon po ng talagang kaliwanagan sa isipan ng inyong mga anak. Okay? I do not know how you are going to do that, but definitely meron pong mga pamamaraan yan. Okay? So, happy Father's Day to all fathers and mothers and fathers. Alam kong napakahirap po ang kalagayan eh. Talagang it's not an ordinary work to stand in as the father and at the same time the mother. Di ba? Napakahirap po yun. Pero mangyayari niyan, si nanay, who is a single mom, siya po ang father din, siya pa rin ang maghahanda ng siya pa rin ang maghahanda ng kakainin ng pamilya. Okay lang yun, okay lang yun. Sakripisyo lang po. Sakripisyo lamang po yan. Lalong-lalo na kung malilinggit pa po yung mga bata, di ba? Siyempre, okay lang yun. Okay. No problem. Nasimulan na po ninyong buhayin sila at palakihin sa tama. And alam ko, mahal na mahal ninyo ang pamilya niyo. Do it. Okay? Let's do it. Sabi nga ni Dr. Flavier nung kanyang kapanahonan, let's do it. Olive Patches, thanks. Mami Naya Ravena, silip lang, still working. Nagtratrabaho pa si Ma'am Olive. De Los Santos Christopher, tinit, ano ito? Panga si Lolo Ramos eh. Tinit, salbahe. Malakas pa ba pare? Baka hindi na tumutuloy yan. Okay. Olive Patches. Good evening po, sir. Baka pakuryente na lang niya para makatayo. Good evening po, sir. Watching from Paranaque. Okay. Thank you very much, Ma'am Olive. Mahal na mahal po kayo ni Ma'am Ravena. Okay. Mercedes Ong, Ma'am Mercy. Bawal lang ang malansa. 3 days po. Okay. Bawal ang malansa. Okay. Yung mga malalansang ulam, wag muna. Okay? Sacrificial of mercy. You will be protected from the virus eventually. Okay? Yan ang mahalaga sa bakuna po
So yung mga hindi pa po nagbabakuna at natatakot na mabakunahan o kaya natatakot na sila po ay magkaroon ng side effects, naipaliwanag na po ng mga health officers po natin, mga doctors po, mga scientists po natin, ang kahalagahan po ng bakuna. Ang bakuna is the antidote to the virus. Ito po ang panlaban po natin. Tanging ito lamang ang panlaban po natin dito sa virus na ito. Kung hindi po kayo magpapabakuna, baka kayo po ay madapuan ng virus. Wala po kayong proteksyon. Wala po kayong proteksyon. You need the protection immediately. Kung pwede lang. No? Pero kung hindi naman, makipila na ho kayo. Makipila na ho kayo. Yung mga lolo at lola na hindi pa po nababakunahan, punta na ho kayo sa health centers po ninyo. Magpabakuna na po kayo. Merong AstraZeneca, meron naman pong iba't ibang mga uri na ng gamot na nandyan na ho ng bakuna. Pati Sinovac, medyo ayos na po ito para sa mga Pilipino. Huwag ko kayo matatakot po. Pagsasabihan naman po kayo, pagpapayuhan naman po kayo ng doktor. Merong doktor dyan sa bakunahan. There is a doctor that will take care of you habang kayo po ay babakunahan o bago kayo bakunahan. There will be some question and answer bago kayo babakunahan. So bago kayong matakot lalo na sa mga lolo at lola natin. Don Dan Quartz, gandang gabi. Good evening. Don Dan, Lodi ng Bayan. Onaldag Shah. Happy Father's Day po, Sir Lolo Ben. Hindi na tatabin. Ako, Diyos ko po. Bawiin mo yan. Tatabin lang. Happy Father's Day po, Sir Ben. At sa lahat po ng fathers and also the solo parents po sa buong mundo. Opo. Hindi ko na naiisip kanina mga solo parents. Meron din po mga lalaki na solo parent, di ba? Meron din po. Kanya sa inyo po, mother and father, Happy Father's Day. To all fathers and mothers and fathers, Happy Father's Day at naway mapasaya po kayo ng inyong pamilya. Okay? Sa pagkakataon. Dapat to talaga, as father, kayo po ang aasikasuhin ng inyong pamilya on this day. Kaya sabi ko nga po, sa mga pamilya, sa mga ineng natin, sa mga anak, mga apo, at saka sa nanay, mag-isip-isip po tayo ng paraan para paano mapasaya si tatay. Hindi po siya mag-aanap ng anumang karangyaan yan. Simpleng-simple lamang po ang para kay tatay. Maramdaman niya ang tunay ninyong pagmamahal. I do not know how you will be able to express that to him na matulo ang kanyang luha. Okay? Nako, hindi lang ganun yun. Hindi lang ganun yun. Alright. Kasi sabi ho ng PA ho natin dito, yakap lang daw ho yan. At saka kiss. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam yan. Pero that is part of it. Okay? That is part of it. Okay? Sige po. Ruben Hakutan is watching right now. Ruben Hakutan is watching for you. Believe ako sa prinsipyo mo sa pamamahayag sa katotohanan. Thank you very much po. Tokayo, Mr. Hakutan. Thank you very much. Maraming salamat po. Mercy Ong, Kuya Ben, sa panahon na ito, malabo na, bihira na sa anak ang magpapagmahal sa magulang. Ganun po ba? Pero hindi ako naniniwala ho dyan. Hindi lang po sila expressive. Alam niyo mga anak ko natin ngayon, mas na-express nila yung gusto nila sa mga gadgets nila di ba? At least for once, mga nanay, ito po ang sabihin ninyo sa mga anak ninyo. Father's Day bukas.
Pero wag ninyo iparirinig sa tatay. Okay? Wag ninyo iparirinig sa tatay. Yung bang kuntsabahin na ito, itong mabuting pakikipagkuntsabahan. Kuntsabahan ninyo ang inyong anak. Turuan po ninyo paano niya batiin si tatay. I do not know how you will be doing that. Hindi ko alam kung paano ninyo gagawin yan. At I'm sure, yung nanay, alimbawa, alam po niyang kilitin ni tatay. So, nasa sa inyo na yan. Okay? Alright. Kailangan ho, mahanap po ninyo ang kiliti ni tatay. Eve M. Ramos, Happy Father's Day to you, Sir Ben. Salamat, Eve. At sa lahat ng father dito sa BSCC at sa mga taga-subaybay, mabuhay po kayo, mga haligi ng tahanan. Mas mabuhay ka, Eve, sapagkat kaya mo eh. Kaya mo eh. Kahit nag-iisa. Okay? Edgardo Simon, sa Sunday pa po yata ang Father's Day. I know, Padre, Mr. Simon, Father's Day po on Sunday. Pero wala na tayong programa sa Sunday at bukas, kanya pinag-uusapan na po natin ngayon. And to you, my friend, I wish that you will have the baptism of fire from your own family on Sunday. Sana mapaligaya ka ng iyong pamilya on that day. Approve? Edgardo Simon. Okay? Maraming salamat. Merito Rodelio Militante. Maghanap ka na ng Padre. Kasama mo dyan. My countrymen, let's vote for BBM. Ben Militante for president. Loko talaga ito si Mel. Ayaw mo ng bonbon, ha? Gusto mo na Ben. Jane Cruz, Sir Ben Paipon. Friday pa lang po. Tama ho. Pero ngayon na natin binibigkas, binabalangkas ang istorya natin sa linggo. Advance ito Father's Day sa ating lahat. Okay? Pinag-uusapan na ho natin dito paano paliligayahin si tatay. Jane, ikaw ba may tatay? May tatay pa? Sana mabigyan mo ng totoo na regalo on Father's Day. Eve M. Ramos. Eve, Happy Father's Day sa lahat, Sir Ben. At sa mga kagaya kong tatay na, nanay pa. Yan ang sinasabi ko kanina, Eve. You deserve all the greetings, no? Because doble po ang sikap po ninyo eh. Doble po ang sakripisyo ninyo eh. Naiiba po kayo, natatagi ho kayo sa lahat. Mga single mom or single father for that matter, mahirap din po sa tatay na nag-iisa, wala siyang asawa, di ba? Mahirap din po 'yun. Pero nandiyan na 'yun eh. I do not know if hindi po yata makakauwi, nasa China pa po, nag-iisa ka diyan. Pero you can communicate with your children. If, all right? Sige. And sa all the fathers on Sunday, sana maging maligaya po kayo at mapag-ibayo pa ang pagiging ama ng tahanan. Ricky Tisoy, Happy Father's Day, pre. Happy Father's Day, my friend. Okay? Lilian Gabriel, advance Happy Father's Day to all fathers. Ayan. Okay. Paano kayo yung mga pare? Ang tawag naman natin sa kanila father. O nga, no? Si Father Ray Jose ng Santo Domingo Church, pamangkin ko yan eh. Meron po kaming kamag-anak dyan sa Santo Domingo Church. Pare na talaga, si Father Ray Jose. Father ka din eh. Happy Father's Day on Sunday, okay? Si Mr. Rufino Pablo Tataping, Happy Father's Day also. Watching na po siya. Si Jomay, tatay ka na rin, di ba? Jomay, tama po kayo, Sir Ben. Sarap ng ganoong mensahe po. Ayan, okay?
May anak ka na rin ba, Jomay? Do you have family already? O, sana po mapasa inyo ang kasiyahan, kaligayahan on Father's Day. Alam po ninyo, the best gift that you can ever give to your father is when you make him really, really, really happy. Hindi ko po alam kung paano ninyo mapapaligaya ang tatay bilang pasasalamat sa kanyang mga pagpupunyagi, pagsisikap, pagtsatsaga sa pag-aalaga sa inyo. Okay? Jane Cruz. Ang dami pong hearts. Talaga. Jane, thank you very much. Advance Happy Father's Day po, Sir Ben Paipon. Okay, thank you very much. Bahala kayo sa mga ama ninyo, ha, mga tatay ho ninyo. Alam po ninyo, pasalamat po kayo. May tatay pa ho kayo. Di ba? Buhay pa si ama. Pero habang buhay po siya, gusto rin niyang madama eh. Gusto rin niyang madama talaga before he leaves the family. I'm sure of that. Kasi ganun din po ako eh. Okay? Ang tatay po eh, hindi masyadong nagsasalita ko. Pero sana ho, mabasa ho ng mga pamilya niya. Mabasa po ninyo. Ang kailangan ni tatay lalong-lalo na po kung nagsikap naman na mapabuti po ang kalagayan ng kanyang pamilya. Wilma Zamora. Good evening po, Sir Ben. Sino po kaya ang nag-file ng case against Ola? May idadagdag po sana ako. Thank you po. Meron po dyan sa National Bureau of Investigation, Anti-Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation. Merong naka-file po dyan na laban po dito sa mga loan sharks. Okay? Pag pumunta ho kayo sa NBI, sabihin po ninyo doon, ipakisama po ito sa mga final doon sa kaso ng mga OLA. And they would know that. Okay? Alam nila yon. Sa Philippine National Police, dyan sa Campo Crame, meron din po yan. Peri, anong pangalan ng general po? I cannot remember the name immediately. Rogelio, General Rogelio, ang pangalan po yata ng Philippine National Police dyan sa Campo Crame. Okay? Sige. Wilma Zamora, just please, tulungan ninyo ang inyong sarili. Kailangan po ng NBI ng mas maraming magfa-file. Kasi tatatlo pa lamang ho yung mga naka-formally filed with the National Bureau of Investigation. But I know, marami na pong nagpunta ho din doon. So, isama na po ninyo yan. Danny Rigor. Wow! Danny is also a father. Danny Rigor is watching. My good friend from the Bureau of Customs. Uy, alam po ba ninyo mga kababayan? Hindi naman po si Danny ang nagsira ho dito. Pero alam ninyo sa Bureau of Customs kanina, balita ito galing kay Tisoy, Ricky Tisoy. Ang sabi niya, Arben, sinisira na po yung mga Porsche, mga Ferrari dyan sa Bureau of Customs. What? Yes, sinisira na po kasi smuggled daw. Nako, I do not know kung Danny will agree with us, Danny Rigor. Padre, I do not know if you will agree with me. But this is what I would like to tell the Bureau of Customs. Okay? Utos daw po ng Pangulong Duterte yan. Okay lang. Utos ng Pangulo. Pero dapat pinag-aralan ho ito ng Bureau of Customs din ho. Pwede naman pong motion for reconsideration, Mr. President. Maiintindi naman niya siguro kung talagang meron pong pagmamalasakit. Because ang Ferrari, Porsche, napakamahal na mga sasakyan po ito.
Ipagpalagay po natin smuggled ang mga yan. But this have value eh. Meron pong value mga ito at hindi po ordinaryong value. Napakalaking halaga po ito na makakatulong sa ating mga kabayan. At a time when we are short of cash, kasi yun naman palagi yung sinasabi ng Pangulo natin, wala na tayong pera. Naubos ko na. Ganun eh. Naubos ko na. Hindi niya alam kasi Bisaya ho eh. Hindi niya alam yung naubos ko na. Pero eto ho, ang sasabihin ko lamang. Yung Porsche, yung Ferrari, yung sports cars na yan, malalaking halaga po yun. Hindi po sila ang smuggler. These things are smuggled, no? Pero bagay ang mga ito. Hindi po makakalagad, hindi po makagagawa ng kung anumang kasamaan para sa Pilipino, para sa Pilipinas. They cannot harm the Filipinos anymore. Kasi nandito na sa bayan eh. Ang kailangan tugisin ho dito, ang kailangan sirain dito mga kababayan ho, Danny Rigor sir, I do not know if you will agree with me. Ang dapat sirain dito, yung smuggler. Hindi po yung sasakyan. Mapapakinabangan mo eh. Bakit? Yung mga okay-okay po ba eh, sinusunog po ninyo. Siraulo pala ninyo eh. Mapapakinabangan ng mga typhoon victims yan, disaster victims. Di ba? Di ba pinamimigay ho natin ang mga okay-okay na yan, yung mga pagkain and so on and so forth. Eh bakit po yung sasakyan? Bakit sisirain mo? Para pagsabihan po yung smuggler na hindi po ganun. Hanapin mo yung smuggler. Kilala mo naman, Mr. President, kung sino yung smuggler na yan eh. Bakit ayaw mong dalhin sa kulungan? Huwag mong sabihin na hindi alam ng mga NBI, ng mga police, ng mga CIS agents, ng Bureau of Customs. Sino yung smuggler na yan, Mr. President? Hayop talaga yung smuggler na yan. Protektado ng Pangulo? Oh, why is this so? Bakit po ganito ito mga kababayan? Hindi ko maintindihan. Sisirain mo yung sasakyan. Sisirain mo yung okay-okay, susunugin mo. Pwede po sunugin yung mga illegal drugs. Huwag nang patagalin dahil makukuha ng mga protector ng mga yan eh. Oh, yan ang mga sirain dapat. Pero yung sasakyan, yung okay-okay, mapapakinabangan ng iba. Why destroy them? Hindi sila ang nagdala ng kanilang sarili dito sa ating bansa. They were brought by smugglers. Simpleng bagay po ito. Simpleng bagay po. Ang dapat sirain, sino yung nagdala? Sino po yung may-ari? Bakit po sila nakakaligtas? Bakit inililigtas ng Pangulong Duterte ang mga kriminal na ito? Lumalabag po sila sa batas eh. Bakit wala pong nahuhuling smuggler po? Smuggler ng bigas, smuggler ng electronics, smuggler ng food products, agricultural products, lahat ng mga ito mga kaibigan. Bakit po yung mga smuggler hindi po nahuhuli-huli? Bakit po yung bakit po yung Department of Agriculture hindi kumikibo? Kita na ninyo mga kababayan? Anak ng pating talaga. I cannot understand. Jack Maawata, no? Yes po, Sir Ben Paipon. I am a mother and a father of my children. O kita mo no, Jane? Jane Cruz, I do not know how you will spend your day with your children. Ha? Ilan bang anak? Isa, dalawa? O isa lang? Okay? But, nandyan na. Wala na tayong magagawa. Accept the role of a mother and a father. Be happy with it. Huwag po kayong manghinayang na kayo lang ang nag-aalaga sa inyong anak. That is a gift from God. Handog ng Panginoong Diyos yan sa inyo.
Hindi po matatawaran ang handog na yan. May anak ka. Okay? Pagbutihin mo na. Mag-alaga. Okay? Pagbutihin mo na. And that should be your source of happiness. Iba ho yung nararamdaman ng isang ina pagka nakikita na yung kanyang anak lumalaki. Mabuting bata, matalino, nakakapag-aral, and so on and so forth. Yan ang kasiyahan ng isang ina at the same time, ama. Jane, huwag kang manghihinayang, ha? That is a gift from God. And that goes through with all our single mothers. Wherever you are, nakikinig ko kayo sa ating programa, merong pong handog ng Diyos sa inyo na wala sa iba. Okay? Areglado. De Los Santos Christopher, yan po mga single moms, mga super women po sila. O kita ninyo, yan si De Los Santos Christopher, si Chris. Pero si Chris po, binata ho ito eh. Binata pa ba ito? Chris? Christopher, are you single? Ikaw ang magpapasaya sa tatay mo, ha? Alright. Sige nga. Gustong malaman po ng mga kabayan natin, Chris, single ka pa ba? Baka naman single pa. May pag-asa na. Yung iba. Alright. Ravenna Naya, shout out, watching from Route 88 Bar and Grill, Iloilo, owned by my son, Mel Kurt. Wow! Magandang gabi po kay Mel Kurt ng Route 88 Bar and Grill dyan sa Iloilo from Ma'am Ravenna Naya. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga Iloilo. Happy Father's Day to all fathers in the whole universe. Yan po ang greetings ni Ma'am Ravenna Naya. Ito naman kay Mel Rodelio Militante. Ito po ay isa pa ring binata. Advance Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Paano naman kaming mga single? Kailan po ba ang Singles Day? Luk-luk talaga ito si Mel. Ha? Meron bang Singles Day? Ay mga binata pa ka, ma'am. Ilang taon ka na ba, Mel? Ayan. Mag-asawa ka na, humanap ka na kasi ng partner mo at bumuo ka ng iyong pamilya. Ano ba, Ma'am Mercy? Ba't hindi pa kayo mag-usap? Ay, nako, ito yung mga kaibigan natin na po pwede natin mabiro-biro lamang. Okay? Pero Mel, alagay ko mag-isip-isip ka na rin. Mag-isip-isip ka na. Masarap ang isang merong tunay na pamilya. Okay? Meron. Masarap ang merong may tunay na pamilya. Okay? Yes, Sir Ben Paipon, sabi ni Jane, I treasure all my children. Kita mo na yan? Ang sarap po niyan. Oh? Ilan kaya ang anak ni Jane? Malalaki na ba, Jane? Alright. Onaldag siya, single parent here, Sir. Lolo Ben. Mahirap kasi. I have a son who has special needs. Okay? Sulong lang sa buhay at laban lang. Hindi yan ibibigay ni Lord sa akin kung hindi ko kaya. Diba, Sir Lolo Ben? Keep safe, sabi ni, and healthy. Po, sabi ni Onaydag siya. Alam niyo, even my daughter, yung first child ko, first daughter, meron din pong anak na merong disability. And I can see the sacrifices of my daughter.
pero hindi ko nakikitang nagagalit, hindi ko nakikitang nag, ah, nagkakaroon po ng yung bang nayayamot o kaya nagwo-worry. Hindi po. Maaliwalas lagi ang mukha pagka kasama po niya yung kanyang anak na may autism. That is disability po. Masaya po pagka nadadala ko po yung anak ko. Masaya po siya. Masaya yung bata. And I am very happy for them. I am very happy for them. But of course, meron pong karagdagang sakripisyo. If your child is meron pong disability. But again, ang sabi ko nga po sa inyo, at sabi ni siya, God is good eh. Hindi ka bibigyan ng problema kung alam niyang hindi mo kaya. So consider that as the gift from God. As a gift from God, you have to treasure it. And by treasuring it, you will give everything you have para mabuhay naman ng tama at masaya ang bata. Okay? Mahirap pong gawin, pero dapat pong gawin. Okay? Areglado. Sa lahat ng mga parents who have yung mga may problema ang mga bata, yung mga anak ko nila, wag ko kayong malulungkot, wag ko kayong manghihinayang, wag po ninyong pagagalitan yung mga anak ninyo, lalong-lalo na mga merong diferensya, wag po sana. Mahalin po ninyo. Mas higit pa nga sa mga normal ninyong mga anak. Because sila po ay hindi po nagagawa ang mga nagagawa ng mga normal na bata. But of course, there are your sons and daughters. Kailangan po pantay-pantay ang pagtingin po ninyo sa inyong mga anak. Okay? Ravenna Naya, sino ng De Los Santos? Kaya yan. Kamag-anak ko yan Tata Ben. Mag-communicate kayo kasi Ma'am Ravenna eh. Christopher De Los Santos. Nag-join din po siya. He is part of the media. Meron po siyang pinapasukan din pong platform and he is part of the media. Okay, si Christopher De Los Santos. Kaya maraming alam po yan, Ma'am Ravenna. Mel Rodelio Militante, magpapabakuna po ako. Baka sakali magkaasawa na ako. Eto si Mel, palaging may pasabog eh. May bomba po talaga ito eh. Loko talaga ito si Mel. Sige, magpabakuna ka na partner. Magpabakuna. Baka sakaling nga makapag-asawa ka na. Di ba? Approve? Okay. Si, Alam mo, Padre, yung aking apo, 11 years old, katutuli lang. Ikaw daw. Sabi, sa mga gustong magpa-father, magiging ama na ng tahanan. You know, kailangan dumaan na ako kayo sa first stage na yan. Biro lang. Okay. Pero, Padre Mel, magpabakuna ka na. Di ka pa ba nagpapabakuna? Makakapag-asawa ka na talaga. Okay? Ravenna, Happy Father's Day, Tata Ben. Thank you very much, Ma'am Ravenna. Okay. Mercy Ong, totoo po yun. Kung ang magulang merong pera, mabait sila. Kasi iba yung sa inyo. Pero karamihan po walang respeto sa magulang. Alam po ninyo mga kababayan, the way I look at it, si Ma'am Mercy, nagkaroon po ng siguro hindi magandang karanasan with the family. Pero Ma'am Mercy, wag na ho kayong mag-inanakit. Wag na ho kayong magkakaroon ng sama ng loob.
please ipasa Diyos po ninyo yan at wag po ninyong gagantihan ang inyong mga anak. They will also realize that sooner or later, you are still their mother. Okay? Kayo pa rin ang kanilang mga magulang. Mahirap po natanggapin na walang pagmamahal ang mga anak sa kanilang mga magulang. Lalo na sa mga nanay. Lalo na kung nag-iisa na po ang nanay. Pero hindi naman po natutulog ang Diyos. Ilapit po natin sa Kanya ang mga problema natin ito. Let us, idulog po natin sa Kanya. Hayaan po ninyo kasi wala na tayong magagawa. Siguro, past na rin po yung panahon na tayo po ay dapat magbigay ng kalinga sa ating mga anak. Pero nakalampas na ho yun, hindi po yata natin, baka hindi ho natin nagampanan. Okay, nagampanan ho natin, pero binaliwala ng mga bata. That is already past. Maybe today, sa mga panahon na ito, baka pwede ho natin, through your sariling pagsisikap din, makakapag-communicate pa rin po tayo sa mga anak ko natin. Wala naman po siguro masama kung kalabitin po natin sila. Anak, nandito pa rin po ako, buhay pa ako. Kumusta ho kayo? Ganun lang. After that, talagang go back to your place. Pero kung hindi po, kung wala pong mag-uumpisa na makipag-communicate sa mga nahihiwalay po ng landas, okay? Hindi na po mangyayari ang kasunduan. Ang kasunduan po ay nangyayari lamang po kung merong magsisimula. Ang tanong, sino po ang magsisimula? Yung anak na humiwalay ng landas na hindi po kinilala ang pagiging ina ninyo o yung nanay na tunay na nagmamahal pa sa kanyang anak. Sino sa tingin ninyo ang unang kakalapit? Nasa sa inyo na po yun, mga kababayan. I know there is still a chance. Sabi ko nga po sa programa po natin dito, may kanya-kanya po tayong pananaw. Pero hindi tayo magkakaaway. Andaan ninyo yun. Hindi po tayo magkakaaway. Sa dulo po, merong tulay na lalandasin natin at sa dulo doon, nandyan po yung magkakaisa, magkakasundo at kapayapaan. I hope you will realize this not too late. Nawala ng pagkakataon ng pagkakasundo. Please do it while you have the time. Okay? Happy Father's Day sa lahat. That includes single moms, single fathers. Father din yan Father. Di ba na? Okay na yan. So, tuloy lamang po ang buhay. Sabi nga po ni Sha. Okay? Tuloy lang po ang buhay. Masayang araw ng mga ama ng tahanan, Tatay Ben, in advance. Sabi ni De Los Santos Christopher. Chris, may nagtatanong, kamag-anak ka raw po ba ni Ma'am Ravenna Naya? Okay? Mel, Rodelio Militante, masarap maging magulang. Basta wag lang manggugulang. Beautiful. Beautiful. Ha? Masarap maging magulang, basta't wag lang manggugulang. Kalimutan natin muna yung mga gulang-gulangan na yan. Father's Day is a very special day for all fathers. Let us give respect to this day, give due respect to our parents, to our fathers, and give them the due gift that they deserve. It may not be in kind. It may not be in cash. Pero alam ko po,
Ang tatay, simple lamang po sa buhay. Gusto niyang maligaya sa piling ng kanyang mga anak. Okay? Mercedes Ma'am Mercy, Kuya Ben, para sa akin, mas mabuti yung walang asawa kaysa pabigat sa buhay. Meron din pong pagkakataon, Ma'am Mercy, na yung asawa mo, ayun, mag-asawa, talagang napakasarap po ang kanilang samahan. May sikreto po sila eh. May sikreto po sila eh. May sikreto ng ang pagmamahal ho. I know all of you, siguro alam na po ninyo ang sikreto ng pagmamahalan. Alam po ninyo ang definition ng love. Alam po ninyo ang ibig sabihin ng nagmamahal. Oh? Anong ibig sabihin ng nagmamahal? Sige nga. Oh? Sige nga, please. May panahon pa mo naman daw tayo. Ano po ba ang ibig sabihin ng nagmamahal? Pagkaalam po natin ang tunay na ibig sabihin ng nagmamahal, walang dahilan po para hindi po magkasundo ang mag-asawa eh. Okay? Walang paraan para hindi magkasundo ang mag-asawa. So hanapin po natin yan. Okay? I'd like na pag-aralan ho natin mabuti ito, mga kababayan, sapagkat napakahalaga ito sa relasyon. Okay? Nagmamahal. Okay? Areglado. Ma'am Mercy, wag po ninyong kalilimutan na pinag-isa ng Diyos ang mag-asawa. Di ba? Pinag-isa. Dapat ho, tayo mismo, intindihan natin yung dahilan bakit po tayo nag-isa. We wanted it. Di ba? We wanted it. We want to preserve it. But if we do not want to preserve it, mawawasak talaga yan. Now, how to preserve that relationship is the secret. Okay? Mercy, salamat po. At alam ko po, meron pa kayong sama ng loob. Kuya Ben, si Sir Mel, hindi pwede batiin kasi di pa siya ama. Maliban na lang po kung meron sa labas. Ayan, meron ng balik sa iyo, Mel. Meron ng balik sa iyo. Si Ma'am Mercy. Okay? Josephine Roquero is still watching. Ganon din po si Jane Cruz. I was 7 years old nang mamatay father ko. Talaga naman. Yan po ang mga masaklap sa buhay po eh. You did not enjoy the company of your father. Kanya yung mga may tatay po ngayon, sana ho, pagyamanin po ninyo ang pananatili po niya sa inyo. At because it's Father's Day on Sunday, bigyan po ninyo siya ng hindi niya makakalimutan. Robert Rodriguez, good evening. Sabi ni Ma'am Perfecto Bordalio. Ayan, Robert Rodriguez. General Robert Rodriguez. Ayan, ito po ang pangalan po ng PNP Chief. PNP Chief, ang namamala sa anti-cybercrime ng Philippine National Police. Yung tumawag po sa atin kanina, nagtatanong Wilma Zamora kung saan po pwedeng dalhin yung karagdagang documents. Mamili ka po. Philippine National Police sa pamagitan po ni General Robert Rodriguez, Anti-Cybercrime Division ng PNP o dito po sa NBI, dito po sa Quezon City. Okay? Thank you very much, Perry. Maraming salamat. Jane Cruz is watching. De Los Santos Christopher. Dapat po, Tatay Ben, yung lahat ng mga smuggling goods o sasakyan man, dapat gawin ibenta ng gobyerno para maging pera. Yan ang sinasabi ko, Christopher. Bakit mo pag-iinitan yung mga sasakyan? May valor yan, may halaga, may pera, may value yan eh. Pero hindi sila nagdala ng kanilang sarili dito sa atin. They were smuggled in the first place. So,
merong smuggler ho na dapat po natin tugisin. Yan ang dapat hulihin po. Yan ang dapat sirain ho. Hindi po yung sasakyan. Kasi mapapakinabangan. Siraulo talaga yung mga gumagawa ng paninira sa ganito eh. Ang dapat hulihin po at ikulong. Oh, smuggler. Sila ang sumisira sa ating ekonomiya po. Sila ang buwasak dito sa ating bayan ho, mga kababayan. Sila ang humuhut-hut sa kaban ng ating bayan. Hindi sila nagbabayad ng buwis. Bakit po yung mga sasakyan ng sisirain ho, Mr. President? Nahihibang ka na yata, sir. Baka hindi na po ninyo talaga alam ang ginagawa ninyo. Magpahinga na ho kayo, sir. Oh, sir, pahinga na ho kayo. Pwede naman po eh. Payag naman po ang mga Pilipino ho eh. Hinihingi naman ninyo, magpahinga na lang ho kayo. Pinapayagan na ho namin kayo, sir. Oh, Mr. President. Gloria Meriles Gundran is watching. Glo, good evening. Ay, nagigising na ho yata si Coco Pimentel, ha? Head ng ating PDP laban. Tama lamang po na magising at talagang ipaglaban ang nasimulan ng kanyang ama sapagkat yan ang tama. Hindi yung mapupunta sa mga politiko na ay nako talaga ang PDP laban. Nanghihinayang po ako mga kababayan. Mercy Ong is watching. Lars Salazar. Eve and Ramos. Magandang gabi po ma'am. Renato Narvasa. Nasa loob na ng pamahalaan ang sindikato. Nakalulungkot. Nakatotohanan po ito. Sir. Ay nako. Matagal na ho ito. Oh, nagkukunwari na lamang po ito mga ay nagkukunwari na lang silang mabait. Pero wala nang pagmamalasakit sa inang bayan. Lalong-lalo sa ating mga kababayan. Ayuda, hindi man lang naiayos-ayos. Ang dami nang nagpapakamatay ng mga Pilipino ho, dahil sa kahirapan. Nandyan po ang Malacanang ho. Lahat ho sila dyan ho. Tuwag-tuwa ho sa kanilang sarili sapagkat marami silang pera. Marami silang pera eh. Nanggagaling sa mga smuggler, nanggagaling po sa mga drugista, nanggagaling po sa mga oligarko. They have all the monies in the world. Pero itong mga kababayan natin, paano naman? Tama ka po, Renato Narvasa. Thank you very much for joining this program. Okay? Kuyang Boyet. Good evening po, Tatay Ben. Jane Cruz. I have 3 daughters. 3. And 2 adopted. Uy, really? Nag-adapt ka pa sa 5. Ang nasa poder mo ngayon. Thank you po, Sir Ben Paipon. You must be a very, very good mother. Sinong katuwang mo? Jane, I admire you. Dapat ikaw isabitan ng medalya. Oh? 3 daughters and 2 adopted. Wow, bali 5 po. Plus 1 equals 6 po sila. Ay, congratulations, Jane. Dapat ikaw ang sabitan ng medalya. Alright. Raviana Naya is watching. Jose Gregorio Clemente, a gift from God. Very true indeed, Tata Ben. God bless you. Maraming salamat, Mr. Clemente. De Los Santos Christopher is watching. Ricky Tisoy. Annalie Gandesa. Hello, Tata Ben. Advance Happy Father's Day po at sa lahat ng tatay all over the world. Good evening, everyone. Annalie Gandesa. Tapos na po siguro ang kanyang work. Kanya nakakapanood na po siya. Available si De Los Santos Christopher. So now we have a new a bachelor sa ating Your Honor, please, ha? Oh, watch out yung mga naghahanap ng kapareha. Nandyan po si Christopher De Los Santos. Sabi niya, available. Pare, thank you very much. Good evening, my friend. All right, Mel, Tata Ben, kung alam ko lang, hindi ako makakapag-asawa
di sana ako nag hindi raw sana sa nagpa-doktor, nagpatuli. Ayos yan, Padre. At least, what nakakapagpatawa ka ng kaunti. So, okay ka na dyan. Wala nang problema. Pwede ka na mag-asawa, partner. Okay? Areglado. The first stage is over. Merci, Ong. Hindi po ako tumakbo. Pero pag meron sila, kailangan nanay pa rin po ako. Ayan. That's it, ho. Ma'am Mercy. Show them that you really love them. Show them. Hindi mo kasalanan kung hindi ka nila mamahalin. But I wish they would love you also because I know you love them. Just show them how much you love them. Sila po ang bahala. Bibigyan sila ng enlightenment ng ating Panginoong Diyos. Kakalabitin sila ng ating Panginoong Diyos. Maniwala ka, Ma'am Mercy. Huwag kang magsawa na mahalin ang iyong mga anak. Dala-dala mo yan for so many months. And they are your children. Huwag kang magsawa. Show them that you love them. Okay? Okay. Jane, talaga ito, bilib ako dito. Diba? Yes, sir. God is provider. I am single mom since 2002. I have child with special needs. But we survive. Pray lang po. Nag-graduate na po yung dalawang daughters ko ng college. Wow, really? Thanks God. Pinalaki ko po silang Seymour. Yan. Pinalaki ko po silang God-fearing and obedient. Sacrifices, yes. Kasama po sa buhay yan. Tiwala lang kay God. That is the best advice. Jane, mabuhay ka. Bihira po yung ganyan. 5 children in the house. Single mom. Since 2002. Graduate na po yung dalawang daughters po niya. At sila ngayon siguro ang tumutulong din po sa kanya. Yan ang sinasabi ko. Pagmamahal begets love. Love begets love. I don't know how love begets hatred. But if that happens, wag po kayo mag-alala. Babalik po sa kanyang kaisipan na hindi po galit ang ganti sa pagmamahal. Pagmamahal din po ang ganti sa tunay na pagmamahal. Congratulations, Jane. Sana ho maging huwaran ka ng iba pang mga single moms. You did your best and your best is best. Sana yung anak mo na may special needs may taguyod pa rin. And whatever happens, I hope you are given extra strength to give your children the best they need on earth. Jane, congratulations. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Merci, Ong. Kaya nga po ako nag-abroad dahil sa kapakanan nila. Pero hindi nila minahal ang pinaghihirapan ko na uwi sa wala. Sayang, di po ba? Yes, I think hindi lamang po kayo, Ma'am Mercy, ang may karanasan ganito. Okay? Other parents, yung mother or father, nag-abroad din po. Pero ang nangyari, hindi po na, kumbaga sa inanggap ng kanilang mga pamilya ang pagsisikap o yung pinadadala. Hindi po pinapahalagaan na uuwi po sa napapariwara. Kaya nakakapanghinayang, but the parents, yung nanay o yung tatay,
nagsisikap. Hindi po alam ng kanilang mga anak na itong mga nanay nila o tatay nila nakakaranas ng maltreatment o pag-aabuso ng kanilang mga amo. And even the parents would not tell them because ayaw nilang maging malungkot yung mga bata. Children all over the world, kung saan man po kayo naroroon, lalong-lalo na yung mga children ng mga OFWs, for heaven's sake, hindi po maghihiwalay ang inyong mga nanay, lalong-lalo na mga nanay. Kung meron lang pong sapat na panustos para sa mga pangangailangan ninyo. So sila po ang nagsasakripisyo. Huwag po sana ninyong sasayangin ang kanilang mga sacrifices. Please, huwag naman po ninyong sana sasayangin ang kanilang mga sacrifices. Mahalin po ninyo ang inyong mga nanay. I hope meron po mga anak na nakikinig po sa atin. No? Lalong-lalo na mga children of OFWs. Nakakaawa po yung mga tatay at mga nanay po ninyo na nagsasakripisyo sa ibayong dagat. Meron pa nga pong umuuwi, bangkay na po. Hindi po ba kayo naawa? Hindi ba ninyo napapanood ang mga yan? Pagyamanin po ninyo ang mga ipinadadala ng mga magulang ninyo. Gamitin po ninyo sa tama para sa ikabubuti ho ninyo. Kaya nga po sila naghihirap sa ibayong dagat para sa inyong kabutihan. Hindi sila humiwalay sa inyo dahil gusto nila kayong hiwalayan. Hindi po. Humiwalay po sila sa inyo para maging maganda ang bukas po ninyo. Mga anak nila kayo. Pagyamanin po sana ninyo ang kanilang mga sacrifices. Okay? Okay. Kaya nga po, ako nag-abroad, sabi ni Ma'am Mercy. I know. Naikwento po niyo sa akin yan, Ma'am Mercy. Sana we pray na balang araw mabalik po ang tunay na pagmamahal ng mga anak ninyo sa inyo. Happy Father's Day po, Kuya Ben, in advance. Ayan, thank you very much, Ma'am Mercy. Josephine Tale Dilio. Good evening, Sir Ben. Nakahabol kunting minuto. Keep safe always, sir. Okay, meron pa naman eh. Okay lang yan. Perfecto T. Bordalio is watching. Padre, magandang gabi. Happy Father's Day, my friend. Ha? Happy Father's Day kay Mr. Perfecto Bordalio. Ayan, ito po ang ama ng mga OLA victims po. Nag-aaruga sa mga biktima ng mga loan sharks. Okay? Mr. Perfecto T. Bordalio. Josephine Taledillo. Happy Father's Day, Sir Ben. Salamat po, Ma'am Josephine. Thank you very much. Jane Cruz, ang anak na binusog sa pagmamahal, lalaking may respeto at magpapagmahal sa magulang. That is what I'm trying to say, mga kababayan. No? Love begets love. There is no other way. Okay? There is no other way. Parang sa mga mag-asawa din ho, mga kababayan. Kung may tunay na pagmamahal, mahirap pong maghiwalay. Sa totoo lamang ho, mahirap pong maghiwalay. Pero, pag nag-asawa na, kanya-kanya pa rin eh. Pinag-isa na nga po ng Diyos. Nung nagsama sila, pinaghihiwalay pa rin ang kaisipan. Diyan po, nawawasak ang isang pamilya. So what does it mean? Na magkaisa ang kaisipan? Hindi naman po magkaisa na. Lahat na lamang po bigayan. I think respect for each other. Respect for each other. Pagbibigayan, no? Hindi lahat ng pagkakataon tama ang ama. Sa totoo lamang ho, mga kababayan. Ganon din po ang ina. Hindi lahat ng pagkakataon tama siya. Kung minsan mas mabunganga ang ina, nanahimik lang yung tatay at hindi kumikibo. Hindi kumikibo ang tatay. Tama po si nanay. Hindi po ganun. Kailangan po pag-usapan ang hindi po napapagkasunduan. At huwag pairalin ang
sarili mong kaisipan. Nobody, just nobody, has the monopoly of intelligence, my friends. Tandaan ho ninyo yun, mga kababayan. Hindi ko mo ikaw ang tatay, ikaw lang ang masusunod. Oh? No, 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 no. Hindi ko mo ikaw ang nanay, kumbaga, nakakaangat ka, medyo may paspera ka doon sa asawa mo. Hindi ko mo ganyan, aapihin mo na yung asawa mo. Magkakahiwalay nga talaga kayo ho pagka ganyan. Okay? Love begets love. There has to be respect. Meron dapat bigayan, no? Diba? And always be reminded that nobody has the monopoly of goodness. Nobody has the monopoly of intelligence o talino. All of us, lahat tayo, may talino. Binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng utak eh. All of us. May puso din po tayo. Lahat tayo may puso. Habang nabubuhay po tayo may puso. Ibig sabihin, pwede tayo magmahal. Pwede tayo magmahal. O, di ba? Pero kung kakalimutan mo natin ang mga bagay na yan, at iniintindi lang natin yung meron sa atin. Magaling ako magmahal. Malakas ang bisig ko, malakas ang pangapa ko, and so on and so forth. Hindi mo na iniintindi yung partner mo. May sakit. May sakit halimbawa. Kinakaawa mo na siya. Hindi naman po tama. Ang tunay na pagmamahal ay pagtanggap sa iyong kapwa. Ano po ba ang pagmamahal? Love is the other person. Love is the other person. Bakit ka ganun? Hindi po ba love is myself? Hindi ho. Ano po ang sample ho natin dyan? It's the example of Christ Himself. He gave up His own life for all of us, my friends. Ibinigay po niya ang kanyang tanging buhay para sa atin lahat. That is pure, essential love for us. And that's what love should mean for all of us. Love is for the other person. Hindi po magkakamali ho. Hindi po tayo magkakamali kung gano'n ang pagtrato natin sa ating kapwa. Look at the other person. Kawangis din po ng Panginoong Diyos ang kapwa mo. Hindi lalong-lalo na ho sa asawa mo na. Di ba? Binigyan ka ng partner para itaguyod ang isang pamilya para hindi po mag-iisa. Hindi ho eh. Para itaguyod ang iyong pamilya. Di po ba? Bilib ako dito kay Jane, mga kababayan. Ang anak na binusog sa pagmamahal, lalaking may respeto at mapagmahal sa mga magulang. Ganda ho. Okay? Alright. Edgardo Simon, meron pong mas masarap kaysa pag-asawa, tatabin. Ano yon? Ano pang mas masarap kaysa mag-asawa, partner? Baka ituro mo nga kay paring Mel Militante. Ano yon? Bahagi mo naman sa amin, Mr. Simon. Okay? Raven Anaya, respect, love, understanding, communication. You know, mga kababayan. Ito po. But all of this, love, ang namumuno ko dito. Tunay na pagmamahal. Oh, okay? Jocelyn Paipon de Vera is watching. Pamangkin ko ho yata ito. Tama? Tama? Jocelyn? Gandang gabi po. Gandang gabi, Jocelyn. Armando Paddy Badillo, pare, ang mga magulang, hindi natitiis ang mga anak, pero ang anak natitiis ang mga magulang. That is correct ho. That is very, very true. Kasi wala naman po silang responsibilidad eh. Di ba?
May kautusan nga po ang ating Panginoong Diyos sa mga anak, respetuhin ninyo ang inyong mga magulang. Pero hindi nila alam yan eh. Or they refuse to study their commandments. So hindi nila alam yan. So anong dapat po dito mga kababayan? Ang mga anak, walang paggalang, walang modo. Sometimes that really happens. And minsan ang mga magulang din po ang nablblame kung napapariwara ang kanilang mga anak. Merong pagkukulang siguro ang mga magulang. Chances are may pagkukulang po ang mga magulang. Let us accept the fact na meron tayong nagawang pagkukulang sa pagpapalaki sa mga bata. Kung sa kanilang kamusmusan na nasimulan na po natin ang tamang aral, sa tingin ko naman hindi po sila mapapariwara. Except in instances where, ito, isolated cases lang po yan. Meron talagang suwail. Okay? Pero normally, pagka sabi nga ni Jane, pagka nasimulan po natin sa tama ang pagpapalaki sa ating mga anak, lalaki po silang may respeto. So hanapin po natin yan. Pero sa mga bata naman, matutunan po ninyong mahalin ang inyong mga magulang sapagkat wala naman po kayong tatakbuhan ninyo. Wala naman po kayong magtatakbuhan kundi sa mga magulang ko ninyo. Di ba? Pwede nyo sabihin, hindi, kaya ka na mag-isa. Nako, darating po panahon, babalik ka sa mga magulang mo. Baka mahiya ka nang bumalik sapagkat napakalaki na po ang nagawa mong kasalanan sa iyong mga magulang. But despite that, ang magulang, hindi ka pwedeng itakwil ng iyong magulang. Sabi nga ni Buddy, ang anak, pwede niyang itakwil ang kanyang anak, ay ang kanyang ina o ama. Pero ang magulang, hindi po niya itakwil ang anak. Pag-aralan po natin mabuti ang tungkulin ng bawat isa sa ating pamilya. It's very important that we talk to each other. We communicate. Kailangan mo, communication po yan eh. So, ang pagmamahal po, may komunikasyon. Kung walang komunikasyon, hindi po pwede. Komunikasyon na may bigayan. Hindi po inookupa ng tatay ang diskusyon. Pinakikinggan po ang bawat panig. And let the family decide kung kinakailangan. But of course, there is the respect for the father. Hindi naman po nawawala yan. Dapat ipaintindi po natin sa ating mga magulang. Buddy, thank you very much. Maganda po yung senior mo. Ma'am Mercy, wala po ako anak o kahit anak sa labas. Virgin pa po ako. Swerte po ng unang magmamahal sa akin, sabi ni Mel. Oh my goodness. Armando Dungo, mga pansariling kapakanan ang umuugit sa mga nakapwesto ngayon. Gumising ka, taong bayan! Armando Dugo, thank you very much. Kaya kalamang dito Thank you very much, man. Mr. Dugo, thank you very much. Elsa Bandoles of Banya, good evening po, Tata Ben. God bless you po. Always, happy Father's Day po. Be safe, always. Ganon din po si Ma'am Ravenna. Annalie Gandesa, kagigising mo lang, no. Baka late na panood mo. Lilian Gabriel, Tata Ben, ang tunay na pagmamahal po ay pinalulooban ng pagtitiwala at respeto para maging matatag ang samahan mag-asawa. Isama ang Panginoon sa ating buhay upang maging matuwid ang landas na lalakarin. Ayan, thank you very much, Ma'am Lilian. Do unto others as though you were the other. Ang galing mo talaga, Mel. Josephine Roquero, advance happy Father's Day po, sir. And all fathers, take good care of yourselves. Good night po. Good night, Joe. Good night, Jane. Love is giving, sir. Hindi dapat maghihintay ng kapalit. God is watching us.
How true, Jane. Thank you very much. Elsa Bandoles of Banya, tama po kayo tatabihan. Respect each other. Mel, Ma'am Mercy, if the worst happens and you get the best of it, it isn't so bad after all. Los Unidos Aventeos is watching. My friends and everybody sa ating Your Honor, please. Nako, pasado alas 10 na si parang Doy del Castillo magsisimula na po sa kanyang programa ngayon din po. Stand by for the program. Good night at happy Father's Day, Your Honor. God bless you, sabi po ni Ma'am Ravena. Ganon din po kay Los Unidos Aventeos. And everybody, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Thank you very much for the comments. Napakaganda po ang ating nagiging usapan ngayong gabi. And I hope we can continue to communicate like this throughout our days remaining in this world. Ben Pipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes, Jane, and for giving us the privilege to be of service to you. Thank you po, sabi ni Jane. Thank you din po. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuti sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.